Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, nag-usap tayo tungkol sa pagkuha ni Joseph Smith ng gold plates mula kay Angel Moroni. Kahit bago pa yan, pinapersecute siya ng marami dahil sa mga sinasabi niya tungkol sa First Vision, kwento niyang tungkol kay Angel Moroni, mga ganyan. Pero pagkatapos na nakuha niya ang gold plates, nagiging mas grabe pa ang persecution sa kanya dahil ang mga ibang tao, syempre alam nila na ginto yan, gusto talaga nilang kunin yan para ibenta nila. Kaya dahil sa dami-dami ng persecution, nag-decide naman si Joseph at si Emma, dahil mag-asawa na sila, nag-decide sila na mag-move na sa ibang lugar. Yung isang lugar na tinatawag na Harmony, Pennsylvania. Ang lugar na ito, maliit lang siya, pero doon, taga doon si Emma, yung magulang niya, nandoon pa. Kaya inisip nila, punta sila doon. Ang biyahe mula sa Palmyra or Manchester na New York na banda, kung saan si Joseph at yung pamilya niya, pupuntang Harmony, Pennsylvania, ilang araw ang biyahe niyan. Kung mabilis ang kabayo, siguro mga 4 na araw, ganyan. Kung mabagal, kung naglalakad, higit pa 1 linggo yung pag-biyahe pupunta doon. Si Joseph Smith, nang dumating sila sa Harmony, nag-umpisa na siya sa pag-translate ng Book of Mormon. Doon sa Palmyra, hindi niya nagawa dahil sa sobrang persecution. Tinatago niya palagi ang golden plates dahil hinahanap palagi ng iba. Kaya wala siyang panahon para mag-translate. Pero sa Harmony, nakapag-umpisa na siya mag-translate. At sa una, si Emma ang taga-sulat niya. Sa February 1828, lumipat sila sa December 1827. So sa February 1828, pumunta doon ang isang tao na si Martin Harris. Si Martin Harris, isang kaibigan siya ng pamilya ni Joseph Smith. Kilala naman sila before at tumulong na siya already kay Joseph at kay Emma sa paglipat sa Harmony. Nagbigay siya sa kanila ng $50 para tumulong sa kanila sa paglipat. Kaya itong Martin Harris, mabuti naman na tao siya at mayayaman din. Kilala siya talaga sa Palmyra na isang businessman siya. Kaya si Martin, nag-decide siya na kailangan tumulong siya kay Joseph sa pag-translate. Kaya yan ay kung bakit pumunta siya doon. Kaya sa pagtulong niya kay Joseph, nakagawa sila ng pag-translate at pagsulat ng 116 pages. At yung mga pages na ito, yung parang yung mahabang kupanban, ganyan kahaba. Kaya nangyari ito, or natapos nilang 116 pages na yan sa June 1828. Kaya ilang buwan na yan, natapos na nila yan. Si Lucy, hindi ito yung nanay ni Joseph, ibang Lucy ito, ito yung asawa ni Martin Harris. Hindi siya naniniwala at ayaw niya na nagbibigay si Martin ng pera kay Joseph. Kaya sabi ni Lucy na ayaw niya na gawin pa rin ni Martin ang pag-translate or yung pagsulat ng translation ng Aklat ni Mormon na ito. Kaya si Martin Harris, inisip niya, siguro kung may pakita niya ang mga sulat kay Lucy, mabasa niya, tapos makita niya na, ay, maganda pala ito, at siguro magiging masaya na si Lucy. Papayag na siya na matutuloy ang pagsulat ni Martin Harris para kay Joseph Smith. Kaya nagtanong siya kay Joseph kung pwedeng dalhin niya ang mga pages na yan kay Lucy, dahil si Lucy nandun pa sa Palmyra, gusto niya dalhin doon para ipakita kay Lucy. Nagtanong si Joseph Smith sa Diyos sa panalangin at sinabi ng Diyos sa kanya na hindi pwede. Kaya sabi ni Joseph kay Martin Harris na sabi ng Diyos hindi pwede. Pero si Martin Harris gusto pa rin niya, kaya sabi niya magtanong ka ulit. Kaya si Joseph, siyempre, tumulong talaga si Martin Harris sa kanya. Kaibigan nito, ayaw niya na magalit si Martin Harris sa kanya. Kaya sabi niya, sige, magtatanong ako ulit.
Kaya nagtanong siya ulit sa Diyos at sinabihan siya ulit, hindi pwede. Pero si Martin Harris, sinabi niya pa rin, sige na, hingi ka ulit ng permission na gawin ko ito. Kaya nagtanong ulit si Joseph sa Diyos at sa pangatlong beses sinabi ng Diyos, sige, gawin mo, pero kailangan na ito lang ng mga tao na sinasabi ko ang pwedeng makikita sa mga pages na ito, mga sinulat. Kaya si Joseph, sabi niya kay Martin, kinuha ni Martin ng mga pages, sabi niya, oo, gagawin ko yan, hindi ko ipapakita kay kanino, maliban sa mga sinabi ng Diyos na pwede kong gawin. Kaya si Martin, umalis na siya. Dinala niya ang mga pages sa Palmyra. Sa susunod mismo na araw, ang nanganak si Emma, yung una nilang anak. Pero sa araw din mismo na yan, namatay din ang anak na yan. At si Emma, nahihirapan din. Halos siya namatay dahil sa panganganak niya. Mga 2 linggo pa bago siya medyo gumaling na. Pagkatapos ng 2 linggo na yan, nagtanong siya kay Joseph kung saan si Martin dahil hindi pa naman bumalik. Si Joseph medyo nag-aalala din pero ayaw naman niyang umalis kay Emma dahil si Emma kahit medyo gumaling hindi pa masyado. Kaya nag-antay pa siya ng 1 linggo pa. At pagkatapos niyan, sabi talaga ni Emma sa kanya, kailangan talagang puntahan mo si Martin Harris dahil kailangan talaga malaman kung ano nangyayari doon sa 116 pages. Kaya umalis si Joseph, pumunta sa Palmyra, at nag-usap siya kay Martin. Si Martin, malungkot siya talaga pero inamin niya kay Joseph na nawala ang 116 pages. Hindi niya alam kung paano nangyari pero umamin din siya na pinakita niya ang mga pages niyan sa kahit sino na pumupunta doon. Lahat talaga na humihingi ng view niyan na gusto nila makita yan, pinapakita niya sa kanila. Kaya hindi niya kinip ang promise niya, ang pangako niya kay Joseph at sa Diyos na ipapakita lang niya sa ilan lang ng mga tao. Kaya si Joseph, sobrang lungkot siya. Medyo nagalit siya pero mas lalo sobrang lungkot siya dahil alam niya na mali siya dahil dapat tinanggap niya ang sagot ng Diyos sa unang beses. Kaya bumalik naman siya sa Harmony. Tapos nung dumating siya doon, si Moroni pumunta sa kanya, kinuha ang gold plates, kinuha din ang Urim and Thummim, at sinabihan siya na sa ngayon, wala nang kapangyarihan si Joseph Smith na mag-translate. Pero sinabihan din si Joseph na kung magpakumbaba si Joseph at kung magsisi siya ng taos puso, darating din ang araw na ibabalik ang kapangyarihan na yan sa kanya at ibabalik ang golden plates at ang Urim and Thummim. Kaya pagkatapos niyan, ilang araw siguro pagkatapos niyan, hindi natin alam exactly kung anong araw talaga, pero binigyan si Joseph ng revelation at yan yung nakikita natin sa Doctrine and Covenants section 3. Marami talagang natutunan si Joseph sa section 3 nito, yung sa revelation na ito, at marami din tayong matututunan. Basahin natin ang ilan sa mga verses doon. Ang una babasahin natin sa Doctrine and Covenants section 3, verses 1 at saka 3. Sabi doon, ang mga gawain at ang mga plano at ang mga layunin ng Diyos ay hindi mabibigo ni hindi mapawawalang saysay ang mga iyon. Tandaan na hindi ang gawain ng Diyos ang nabibigo, kundi ang gawain ng mga tao. Kaya ang Diyos makapangyarihan siya, lahat ng kapangyarihan na sa Kanya, lahat ng kaalaman na sa Kanya. Alam niya talaga lahat, may plano siya para sa lahat, kaya hindi talaga mabibigo ang mga plano niya. Ang plano ng tao, yan ang mabibigo. Kaya kailangan siguraduhin natin na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos para nandun tayo sa side niya, yung kasama siya.
Sa susunod or sa yung susunod na babasahin natin sa Doctrine and Covenants section 3 verse 7. Sabi dito, sapagkat dingin hindi ka dapat natakot sa tao ng higit sa Diyos. Kaya si Joseph, ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat nito ay dahil mas natatakot siya kay Martin Harris kung anong iisipin ni Martin Harris sa kanya kaysa natakot siya sa Diyos or naisip niya kung anong iisipin ng Diyos sa kanya. Kaya kailangan magtiwala tayo sa Diyos, higit pa kaysa sa pagtitiwala natin sa mga tao. Siyempre, may mga tao na pwede nating pagtiwalaan, pero walang perpektong tao. Kaya lahat ng mga tao may posibilidad na magbabago sila at gagawin nilang ilang bagay na hindi maganda para sa atin. Pero ang Diyos, palagi ang mga ginagawa niya ay maganda para sa lahat ng mga anak niya. Kasama din tayo doon. Kaya isipin natin na palagi magtiwala tayo sa Diyos. Sige, ang susunod na babasahin natin ay mga verses 9 hanggang 10. Sabi dito, dingin, ikaw ay si Joseph at pinili ka na gawin ang gawain ng Panginoon. Subalit dahil sa paglabag, kung hindi ka mag-iingat ay babagsak ka. Subalit tandaan, ang Diyos ay maawain. Sa makatuwid, magsisi sa iyong nagawa na salungat sa kautusang ibinigay ko sa iyo at ikaw ay pinili pa rin at muling tinatawag sa gawain. Kaya nakikita natin dito na mahal talaga ng Diyos si Joseph Smith. Kilala siya, sinabi niya Joseph, yung pangalan niya mismo. Ganun din para sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kilala niya talaga tayong lahat, kilala niya ang bawat isa sa atin. Pero, meron talaga mga nangyayari kung nagkakasala tayo. Para matuto tayo, kailangan maranasan natin ang mga consequence na yan. Pero, kagaya ng nangyari kay Joseph Smith, sa atin din, pwede tayong magsisi at pwede tayong lumapit kay Kristo ulit. Kung gagawin natin yan, magkakabalik tayo sa Kanya. Maawain siya talaga. Kaya, tingnan natin ang mga journal prompt para sa itong lesson. Ang una, ano ang ginagawa ko ngayon na nagpapakitang mas nagtitiwala ako sa tao kaysa sa Diyos? Pangalawa, ano ang kailangan kong baguhin? Palagi natin yan isipin dahil lahat tayo mga tao, lahat tayo hindi perpekto, kaya lahat tayo may mga panahon na mas lalo tayong nagtitiwala sa tao kaysa sa Diyos. Kaya kailangan baguhin natin yan. Kaya isipin natin mabuti at isulat natin sa journal natin kung ano ang mga yun, tapos baguhin natin. Sige, so sa September 1828, binalik ni Moroni ang gold plates at ang Urim and Thummim kay Joseph Smith dahil nagsisi na si Joseph Smith. Kaya nagumpisa na si Joseph Smith mag-translate ulit, pero si Emma ang scribe niya, si Martin Harris hindi na doon kasama. Magkaibigan pa rin sila pero syempre parang hindi naman lumalapit masyado si Martin Harris doon dahil nahihiya naman siya dahil sa nangyari. Sa February 1829, pumunta ang tatay ni Joseph Smith, na tawag din si Joseph Smith pero Joseph Smith Sr., pumunta siya doon sa Harmony dahil nakatira pa rin sila sa Palmyra, kaya ng buong pamilya ni Joseph Smith. Pero pumunta siya doon sa Harmony para tingnan lang kung kumusta sila. Nang dumating siya doon, nalaman niya na mabuti naman sina Joseph at Emma, masaya naman sila. Kaya si Joseph Smith Sr. naisip niya na humingi siya ng revelation para sa sarili niya. Dahil gusto niyang malaman kung paano niya may tutulong si Joseph ng mabuti sa ebanghelyo na ito. Kaya ang binigay sa kanya na revelation ay nakasulat sa Doctrine and Covenants section 4. Itong section ay madalas ginagamit para sa mga missionaries. Ang mga missionaries, syempre gusto nilang ibahagi ang ebanghelyo, yan naman ang dahilan kung bakit naging missionary. At yan naman ang sinasabi sa section 4. Basahin natin ang isang verse lang ng section 4, sa verse 3. Sabi dito, kung kayo ay
Anupat, kung kayo ay may mga naising maglingkod sa Diyos, tinatawag kayo sa gawain. Kaya kahit iniisip natin na missionary scripture ito, isipin natin na noon, wala pa naman ng simbahan, hindi pa nagawa ang simbahan mismo talaga ni Jesu Cristo sa panahon natin. Kaya si Joseph Smith Sr., hindi naman siya officially na full-time missionary. Tatay lang siya ng propeta. Pero um, bago pa niya natanggap ang revelation na ito, medyo natatakot naman siya na ibahagi ang ebanghelyo, na sabihin sa mga tao kung ano ang nangyayari kay Joseph, dahil ayaw niya na mas lalong mahirapan si Joseph dahil nakita niya ang persecution na nangyayari kay Joseph noon. Pero pagkatapos ng revelation na ito, nalaman niya na kailangan talagang ibahagi niya ang ebanghelyo, na sabihin niya sa mga tao kung ano ang ginagawa ni Joseph Smith, kung ano ang mga first vision, kung anong natutunan nila sa pag-translate ng golden plates, mga ganyan. Kaya pagkatapos nito, talagang naging missionary si Joseph Smith Sr. Nagkaroon din siya ng mga tungkulin sa simbahan pagkatapos ng panumbalik ng simbahan. At basta naging malakas siya talaga sa ebanghelyo. At yan ay bahagi ng invitation natin ngayon. Ang invitation sa lesson na ito ay mag-isip ng isang taong kilala mo na pwedeng makinabang sa ebanghelyo. Pag-isipan ang pinakamahusay na paraan upang ipakita sa kanila ang pagmamahal ng Diyos at ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Anyayahan sila batay sa planong naisip mo. So, sa March 1829, si Martin Harris, malungkot siya talaga sa ginawa niya. Pero parang hindi naman siya natuto talaga na dapat magtiwala sa Diyos. Kaya may mga nangyayari pa rin sa asawa niya at sa mga ibang tao na gusto talaga ni Martin Harris malaman mas lalo tungkol sa katotohanan ng lahat ng ginagawa ni Joseph Smith. Kaya inisip niya na magtanong siya kay Joseph kung meron kahit ano na pwedeng ipakita ni Joseph sa kanya, halimbawa ang gold plates mismo or something else ganyan, para mas lalo maging mas matibay ang patotoo niya at para masabi niya sa iba or kahit ipakita niya sa iba sana. Si Joseph, natuto siya mula noon na nangyari yung unang beses, alam niya na hindi siya gagawa ng mga bagay na laban sa kautusan ng Diyos. Kaya nagtanong muna siya sa Diyos kung ano ang dapat niyang sabihin kay Martin Harris. Kaya basahin lang natin ang isang verse sa buong section 5. Yan ang sinabi ng Diyos kay Joseph Smith, na yung iba ay para kay Martin Harris. Basahin lang natin ang verse 7. Sabi dito, "Dingin kung sila ay hindi maniniwala sa aking mga salita, hindi sila maniniwala sa iyo, aking tagapaglingkod na Joseph. Kung maaari lamang na ipakita mo sa kanila ang lahat ng bagay na ito na ipinagkatiwala ko sa iyo." Kaya ibig sabihin na kung hindi naman sila naniniwala sa mga sinasabi ni Joseph na galing sa Diyos, hindi naman sila maniniwala kahit makita nila mismo ang golden plates, kahit makita nila ang Urim Thummim. Kahit anong makikita nila, kahit anong milagro, hindi pa rin sila maniniwala. Kailangan may pananampalataya tayo. Hindi naman ibig sabihin na kung may makita tayong milagro or kung makita natin kahit sa panahon natin ang golden plates na kaagad maniniwala tayo. Siyempre, kailangan pakinggan natin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta niya. Sa panahon natin, si President Russell M. Nelson yan. Kaya kailangan talaga magtiwala tayo sa Diyos. Sinabi din ng Diyos kay Joseph Smith na sa Revelation yan, yung section 5, na meron or makakaroon ng tatlong saksi, three witnesses, na makita nila ang golden plate sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Siyempre, malalaman natin later on or alam na natin ngayon na ibig sabihin na may isang anghel na nagpakita sa kanila na binigay sa kanilang mga plates para makita nila, ganyan. Kaya talagang sa kapangyarihan ng Diyos yan. Sinabi din ng Diyos na si Martin Harris ay isa sa mga iyon kung
magsisi siya at kung matuto siya na magtiwala mas lalo sa Diyos kaysa sa tao. Kaya yan talagang isang bagay na nahihirapan si Martin Harris. Pero dahil sa revelation na ito, uh, parang nag-umpisa na siya na mas lalo magtiwala sa Diyos. Kaya sa susunod na beses na pumunta siya doon sa mga ibang tao at sa asawa niya, nagbigay siya ng malakas na patutuo. Kaya hindi pa rin perpekto, marami naman siyang problema pa rin, pero at least nag-umpisa na siya sa daan na kailangan para sa mga bagay na magiging malakas siya. Kaya alam ko din sa atin na kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Kung hindi pa tayo nagtitiwala sa Diyos masyado, kung minsan natatakot tayo sa mga tao or sa mga nangyayari sa mundo, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Basahin natin ang salita ng Diyos para mas lalo natin makilala siya at kung nakikilala natin ang Diyos, mas lalo tayong magtitiwala sa Kanya. At itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, babasahin natin ang Doctrine and Covenants section 6 hanggang 9. Salamat sa panonood.